or AKAP or TUPAD o kung ano man yung tawag, AIX, sa sistema ng pinapractice na po sa ibang bansa, kahit na sa mga mayayamang bansa tulad ng Japan. So anong problema ninyo? Kasi hindi kayo yung namimigay, kasi hindi kayo yung nasa posisyon, kasi hindi kayo yung nakaisip. Ganon. Kaya dinidemonize ninyo yung pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno kasi hindi ninyo nagawa. Yun ang totoo niyan. Nainggit lang po kayo kasi lalo na bumabango yung ating administrasyon sa pag-adapt nito na universal basic income na ginagawa sa ibang bansa. Ganon katalino yung ating Pangulo. Tinitingnan niya sa ibang bansa kung ano yung meron sila na pwede nating i-adapt dito. Ito yung produkto po, result ng kanyang pag-iikot. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So hanggang ngayon mga kababayan, topic pa rin ang mga critics ng ating gobyerno, ng Marcos administration, yung AKAP. Pinag-iinitan talaga nitong mga dilawan at hybrid dilawan, yung national budget natin as approved by the President, kasi niretain ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung AKAP. Walang tigil po yung paninira, lalo na po ng kampo ng mga Duterte. Bakit ninyo pinag-initan yung AKAP? Ito nga yung pinakamaganda na programa ng ating gobyerno. Pinakikita ninyo lang na talagang wala kayong pagmamahal sa ating mga mahihirap at ordinary workers lalo na. Kasi yung AKAP mga kababayan, ayuda po para sa kapos yung kita, yung mga mamamayan nating mabababa yung sweldo. Sinosubsidize ng ating gobyerno. And for your information, para sa kaalaman po ng ating mga mamamayan at lalo na nitong mga ignoranteng critics ng ating gobyerno, hindi man lang po tayo yung bansa na nagbibigay ng subsidy sa mga kapos ang kita. Sabi ko nga mga kababayan, inadapt lang nga natin ito na sistema mga kababayan sa ibang bansa. Kahit nga po yung mga mayayaman ng mga bansa, yun ang ginagawa po. Lalo na tayo po na hindi pa man tayo mayamang bansa. Payaman pa lang. Tama pa? Payaman ang bagong Pilipinas. Ang tawag dito mga kababayan sa ibang bansa, Universal Basic Income, UBI. Yan Universal Basic Income is a social welfare program that provides all citizens with a regular unconditional cash payment. Ta kanila nga po, unconditional. Dito yung 4-piece, conditional. Ano po yung programa po na Universal Basic Income? It is a government program that gives every adult citizen a set of amount of money on a regular basis. Ang goal niya to reduce poverty, replace other need-based social programs, and strengthen social contracts. So, pinapractice po siya sa ibang bansa para naman po yung mga kapos ang kita, gumaan naman po kahit papano ang kanilang kalagayan. So, bakit kayo nagagalit? O mamaya mga kababayan, ibibigay ko sa inyo, anong mga bansa ba ang may universal basic income? Para basagin po natin ang mga propaganda nitong mga kalaban ng ating Pangulo. Sinisiraan po ang pamimigay ng ayuda, lalo na po nitong AKAP, pinopolitika nila masyado. Nagagalit sila kasi wala silang nagawa para iangat ang kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ibahin ninyo ang ating Pangulo. May totoong pagmamahal siya sa ating mga maralita. Nakita ninyo po yung mga farmers na dati baon sa utang, sa land bank po, dahil sa agrarian reform, lahat ng pagkakautang po ng mga farmers, tinanggal ng ating Pangulo. Wala na silang babayaran doon sa lupa na inaward sa kanila. You see? Kaya itong galit na galit sa mga ginagawa ng ating Pangulo, sila po mga kababayan, mga anti-poor. We have to totally reject any politician for that matter na against po sa mga polisiya.
polisiyang ito na napakaganda. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin mga kababayan yung ating topic. So malinaw po mga kababayan na itong mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang tigil sa paninira dito po sa AKAP, mga anti-poor politicians po sila mga kababayan. Walang pagmamahal sa ating mga mahihirap. Dinidemonize nila mga kababayan yung pagtulong sa mga mahihirap ng ating gobyerno. Yun naman talaga po yung obligasyon ng ating gobyerno. Yung tulungan po na makabangon yung ating mga mahihirap. Damn if you do, damn if you don't. At sabi nga po natin mga kababayan, hindi man lang tayo po nagbibigay ng subsidy. Ang Universal Basic Income po, ginagawa na sa ibang bansa. Noon pang panahon, nahuli na nga po tayo. Yan Universal Basic Income by country. Yan ang mga bansa, mga kababayan. Kahit yung mga mayayaman ng bansa, they have basic income by country. Universal Basic Income. Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Iran, Iraq, Iceland, Japan, pati sa Macau, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovakia, South Korea, Spain, Switzerland nga United Kingdom, United States. So ano ang problema ninyo na mga kontra sa AKAP? Kung yung mga mayayamang bansa, kasi kahit may mga mayamang bansa, may mga mamamayan pa rin sila na mabababa ang kita. Kaya para naman po gumaan ang kanilang pamumuhay, sinosubsidize ng gobyerno. Di ba napakagandang policy? Kasi buti yung mga mayayaman, supisyente sila sa pera para sa kanilang mga pangangailangan. Para mabalance naman po yung pamumuhay. Yung nakokolekt na revenues from the taxes ng mga mayayaman, sinosubsidize doon sa mga mamamayan, ordinary workers na mababa yung kita. Lalo ngayon po, ang inflation po, ang pagmahal ng mga bilihin, global, epekto ng conflict, epekto ng climate change, ng mga disasters na tumatama po sa mga bansa. Yung mayaman, kayang-kaya nila. Kahit may mga na-damage sa kanilang mga properties, mga bahay, halimbawa pa na landslide, dinanod ng baha, o nalindol, kaya nila na bumangon. Pero yung mga ordinaryo po na mga mamamayan, kailangan ng support galing sa gobyerno. Kaya nila ito ginagawa. Japan, mga kababayan, in Japan, New Party Nippon included a basic income proposal in their manifesto in 2009 pa. Of the currently active and registered political parties in Japan, the Greens Japan support a universal basic income. Ito sa Macau. Sa Macau, Macau has distributed funds to all residents, permanent and non-permanent, since 2008 as part of the region's wealth partaking scheme.
Kinopya lang natin ito, mga kababayan, na pagbibigay ng ayuda or AKAP or TUPAD o kung ano man yung tawag, AIX, sa sistema ng pinapractice na po sa ibang bansa, kahit na sa mga mayayamang bansa tulad ng Japan. So anong problema ninyo? Kasi hindi kayo yung namimigay, kasi hindi kayo yung nasa posisyon, kasi hindi kayo yung nakaisip. Ganon. Kaya dinidemonize ninyo yung pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno kasi hindi ninyo nagawa. Yun ang totoo niyan. Nainggit lang po kayo kasi lalo na bumabango yung ating administrasyon sa pag-adapt nito na universal basic income na ginagawa sa ibang bansa. Ganon katalino yung ating Pangulo. Tinitingnan niya sa ibang bansa kung ano yung meron sila na pwede nating i-adapt dito. Ito yung produkto po, result ng kanyang pag-iikot sa iba-ibang mga bansa sa buong mundo na ikinakagalit din ninyo. Ang tingin ninyo, paglakwat sa lang. Isang tamba kayo mga inggitiro eh. Sa South Korea, in South Korea, Youth Allowance Program was started in 2016 in the city of Seongnam, which should give all 24-year-old citizens 250,000 won or $215 every quarter in the form of a local currency that could only be used in local businesses. This program was later expanded to the entire province of Gyeonggi in 2018. The Socialist Party supported basic income along with Delegate Jong-min in South Korea. The Basic Income Party was founded in January 2020. Kita ninyo, may binuo silang partido based on basic income. Kaya nagsusulong nito po ng mga congressmen tulad po ng Ako Bicol Party List, Tingog Party List ni Martin Romualdez and the whole Congress, mga kababayan, na sumuporta po sa AKAP. Dapat ninyong pasalamatan. Ibig sabihin, may totoo silang pagmamahal sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga ordinary nating mga mamamayang Filipino. And it is part of the program ng Marcos administration. Imbes na i-demonize ninyo, kung wala kayong masasabing mabuti, shut up na lang kayo. Diba? Shut up. Masyado kayo na-insecure eh. Kasi wala man kayong nagawa during your time. Kahit po sa Israel, in 2018, Israel's non-profit Good Dollar started building a global economic framework for universal, sustainable, and scalable universal basic income using blockchain technology. Sa Europe, sa Belgium, historically Belgium, the most active group promoting basic income is the movement Vibant. And the philosopher Philip Van Parijs, who founded the Basic Income European Network in 1987. So ang konseptong ito, mga kababayan, ang pagtulong sa mga mabababa yung kita, pag-ayuda po, matagal ng konsepto. Ang akala ninyo, ngayon lang, matagal na to. Panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, dati na siyang sumusupport doon sa mga ordinary nating mamamayan na tulad ng ginagawa ngayon, TUPAD. Kopya lang yan po. Revival, nung bata pa ako, mga kababayan, may nakikita ko lagi na kinukuhang mga trabahante para maglinis sa paligid at sinisulduan ng gobyerno through the Department of Public Works at DOLE. Tinutuloy lang ngayon, mga kababayan. So makita ninyo sa Europe, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, sa Germany, mayroon sila niyan. Sa Greece, Hungary, unconditional basic income. Sa Iceland, sa Ireland, sa Netherlands, you see, sa Norway, Portugal, kahit sa Spain, mayroon sila, mga kababayan. Sa Sweden, ni-research ko po sa Switzerland, napakayaman. Mayroon silang basic income na Earth Network, promotes basic income. Yan sa Ukraine, sa United Kingdom, mga mayayaman na bansa, kahit na po sa Amerika, sa Canada,
Tingnan natin ito, mga kababayan sa United Kingdom. Matagal na to. Basic income has been discussed and advocated for in the United Kingdom for much of the 20th and 21st century. So hindi na siya po, mga kababayan, bagong konsepto kahit sa Amerika, mga kababayan. Ayan sa Alaska, sa Amerika. The Alaska Permanent Fund pays a partial basic income to all its residents since 1982. According to the Basic Income Earth Network, the introduction and development of the only genuine universal basic income systems in existence to this day took place just in Alaska in the mid-1970s, just as discussion of basic income was dying down in the rest of the United States. So ano po ang universal basic income? It is a social welfare program that provides all citizens with a regular and conditional cash payment. A government program that gives every adult citizen a set of amount of money on a regular basis. Ang goal niya to reduce poverty, replace other need-based social programs, and to strengthen social contracts. Yan po ang AKAP. Dito sa Pilipinas, tawag natin dito AKAP, na ngayon lang natin, mga kababayan, napakinabangan kasi may leader po tayo na may totoong pagmamahal sa mga maralita. Kaya sabi natin kanina, ang sino man po na kontra sa AKAP, masasabi natin anti-poor, matapobre kayo. Gusto ninyo, kayo lang ang maganda ang buhay. Wala kayong totoong pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino. Pati yung pagtulong ng ating gobyerno, pinopolitika ninyo. Iparte ito ng campaign promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinasabi ninyong yung edukasyon, priority pa rin. Number 1 priority yung edukasyon. In fact, siya yung may pinakang malaking slice ng budget. 2025 national budget, 1.55 trillion inilaan sa edukasyon. Sa 6.32 trillion pesos na 2025 national budget, yung edukasyon po, yung may pinakang malaki. Siya yung may pinakamalaki na budget. Pangalawa, yung public works. Pangatlo, yung health. Kuwan pala. Yung agriculture pala, hindi. Yung defense pala, 315 billion yung defense. Then yung DILG, 279 billion. Agriculture, 237 billion. Yung health pala din, malaki. 267 billion yung health. So makikita ninyo, mga kababayan, priority pa rin ng ating Pangulo, number 1, priority niya yung education as provided po sa ating konstitusyon. I-review po, ang nag-review po ng budget, nangunguna mismo yung ating Pangulong Bongbong at saka siyempre yung kanyang executive secretary, the little president, dating Chief Justice ng Supreme Court. So siniguro nila na tugma sa ating konstitusyon yung ating budget. O ngayon, para po maiwasan yung fund misuse ng AKAP, conditional siya po. Natuwa nga po si Senator Grace po. Right move niya, conditional AKAP implementation to prevent fund misuse. Para masiguro po walang beneficiaryng Mary Grace Piatos tapos Tempura Nova. Di ba pa? Para sigurado po na hindi mga multo ang mga beneficiaries nitong AKAP. Kaya sabi dito sa balita ng Politico News, Senate Finance Committee Chair Grace po found nothing contentious with the conditional implementation of the 26 billion pesos ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP in the 2025 General Appropriations Act. Kasi po, ang ginawa ng ating Pangulo, instead of being under the sole discretion ng DOLE, DSWD pala, the program will also require coordination with the Department of Labor and Employment at saka ng National Economic and Development Authority or NEDA to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, sabi po ng ating Pangulo.
Kaya sabi po ni Grace po sa kanyang naging reaksyon, tamaan niya yung naging move ng ating Pangulo for a conditional AKAP implementation. Ito anya highlights our collective responsibility to safeguard against misuse and duplication of benefits. Hindi po matulad sa nangyaring paggastos ng confidential funds ni Sara na may mga pangalan na pari-pariho, pare yung yung pirma, pare yung nagsulat, kasi isa man lang po yung gumawa. Madaling sabi, fabricated po. Di ba? Kaya nagagalit dito sa AKAP yung mga Duterte kasi totoo yung mga beneficiaries kasi dito po na insulto sila kasi yung mga beneficiaries nila mga multo. Di ba? Kaya minamasama nila yung AKAP, pinopolitika ng mga Duterte po. Sabi po ni Grace po, by refining its guidelines, we ensure that over 4 million low-income earners, including minimum wage workers, and those in the informal sector continue to receive the support they need. The President's decision to make AKAP under the guidance of 3 government agencies would improve the cash distribution program, sabi po ni Grace po. Wealth transfer programs must always be subject to strict oversight and through the President's convergence mandate. AKAP will be better positioned to serve as a genuine social safety net, sabi po niya. O ngayon, doon sa issue mga kababayan na parang ginagawang dependent na lang po sa ayuda ng ating administrasyon, yung ating mga mamamayan. Hindi man po yan totoo. Kasi po, tinututukan din ng ating administrasyon yung mga livelihood, pagbigay ng mga trabaho at hanap buhay, pagkakakitaan, habang yung mga may maliliit ang kita, sinusupport po. May balance po sa programa ng ating gobyerno sa ating mga mahihirap. Ngayong taon po, 2024, based sa data po, livelihood employment programs get 32.7 billion under fiscal year 2024 in the General Appropriations Act. Galing mismo itong data, mga kababayan, sa Department of Budget and Management. Empowering Filipino workforce, livelihood employment programs. Pagpapalakas sa Filipino workforce, mga programang pangkabuhayan, at magbibigay ng trabaho, nakakuha ng 32.7 billion. Sabi dyan, mga kababayan, to fulfill the President's directive to empower our workforce, we remain committed to supporting programs that will continue to provide quality jobs in employment opportunities. The livelihood programs, educational initiatives, and safety nets we've put in place will not only provide immediate relief but also pave the way for sustainable growth, sabi po ni Budget Secretary Mina Pangandaman. Kaya mali po yung mga akusasyon na ginagawang tamad ng ating gobyerno, ang ating mga mamamayang Filipino, na pinapaasa na lang sa ayuda. Ang bansag nila, ang tawag nila, ayuda country na daw tayo. Minamasama ninyo yung pagtulong. Ang pagtulong po ng ating gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo ay dahil po sa mabuting puso ng ating Pangulo. Hindi ka tutulong sa ating kapwa kung wala kang mabuting puso. Nasa Bible siya po. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, the scriptures say that charity comes from pure heart. Dalisay ang puso ng ating Pangulong Bongbong, kaya talagang tinutulungan niya yung ating mga mahirap. Kaya yung kontra po sa AKAP, mga matapobre kasi kayo. Wala kayong pagmamahal sa mahihirap. Anti-poor po kayo. Ang mahal lang ninyo yung mga sarili ninyo kasi mabuti yung inyong kalagayan sa buhay. Jumakpat na kasi kayo siguro noong administrasyon ninyo. Jumakpat na kayo. Para sa inyong sarili lang yung inyong mga iniisip. Pero yung Congress po, Congress of the People kasi po, umayon siya sa vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan Charity comes from a pure heart. Sabi sa Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Kita ninyo?
Unang-una po, ang yaman ng mundo, kung ano man mayroon tayo dito sa mundo, hindi man natin ito pag-ari. Lahat ito pag-ari ng ating Panginoong Diyos Ama. Pasalamat na lang tayo, biniyayaan tayo ng buhay at ng mga resources. Lahat ng resources po, kasama doon ang pera. Pahiram lang ito sa atin po ng ating Panginoon para may magamit tayo sa ating buhay, para tayo mabuhay. At yung mga pinalad sa buhay, dapat matuto tayong mag-share. Iyon ang pinapractice po ng ating Pangulong Bongbong. In other countries, yun din po ang ginagawa. Ang tawag nila, universal basic income, na doon sa mga tao na kulang yung kita, sinosubsidize po ng gobyerno, ng kanilang gobyerno, tulad ng mga bansa, mga kababayan na pinakita ko sa inyo, including South Korea, Japan, Australia, Sweden, Switzerland, pati United Kingdom in America. Ginagawa ito. So ano yung problema ninyo na mga taong kontra po sa akap? Ang problema ninyo po, kayo, mismong buhay ninyo at mindset ninyo yung problema. Kasi lahat sa inyo problema. Di ba? Sabi pa sa Proverbs 22:9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Kaya yung first couple po, binibiyayaan palagi. Kahit isip ng masasama yung kanyang mga kalaban sa politika, nandyan ang patuloy na biyaya sa kanila po. Di ba? Ano pa daw sabi sa Proverbs 28:27, those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. May sumpa po ang mga taong galit sa ayuda. May sumpa talaga kasi isusumpa kayo ng mga mahihirap, kayong mga kontra sa akap, kasi sarili lang ninyo yung iniisip ninyo. Tama pa? The generous will themselves be blessed. Yung mga mahilig magbigay, ibibless ng ating Panginoon. Pero yung mga namimikit ng kanilang mga mata sa pangangailangan ng mahihirap, magkakaroon sila ng they will receive many curses. May sumpa sa inyo. Malamang ang kasama sa sumpa sa inyo na mga politiko na kontra sa akap, talo kayo sa 2025 elections. Di ba? Kasi siguradong hindi na kayo iboboto ng ating mga mamamayang Filipino. Yun ang nagkakampanya namin. Yung mga kontra po, yung mga galit sa AKA po, sa ayuda na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong at ng Kongreso sa ating mga mamamayan na nangangailangan dahil po sa sunod-sunod na pagtama ng mga calamities, wag na po ninyong iboboto. Wala silang mga kakwenta-kwentang mga tao. Ginagawa ng ating Pangulong Bongbong at ng Congress, mga kababayan, ang sinasabi dito sa Salmo 82, verse 3, sabi diyan, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.